Naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod niya na inatasan ng Bureau of Immigration na ilagay si Romualdez sa hold departure list. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 7th Division, nakitaan daw ng probable cause para paniwalaan na posibleng tumakas siya sa gitna ng mga alegasyon. Matatanda ang humingi ng travel clearance si Romualdez pa Singapore mula nitong April 20 hanggang May 4 para magpa-check up daw doon. Pirmado na ito ni House Speaker Bogie D pero tinanggihan ng Ombudsman at humiling ng precautionary HDO. Kasama sa supporting documents sa hiniling na PHDO ang complaint affidavit na inihain ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay Romualdez kaugnay sa mga reklamong plunder, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at money laundering. Itinanggi ng dating House Speaker ang mga alegasyong yan. Sa pinakahuling impormasyon mula sa Bureau of Immigration kaninang umaga, wala raw silang record na lumabas ng bansa si Congressman Romualdez. Kinikilala raw ng kampo ni Romualdez sa mga balitang naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan. Paglilinaw nila, nasa Pilipinas pa rin ang mambabatas. Kasinungalingan at iresponsable raw ang anumang ulat o usap-usapan na umalis na sa bansa si Romualdez. Idadaan daw nila sa mga legal na hakbang ang pagkwestiyon sa PHDO. Pinuna ng ilang mambabatas ang hindi umano pagtugma ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte sa halaga ng mga transaksyon sa kanya umano bank accounts. Hindi naman binuksan sa komite ang kanyang tax records dahil sa issue ng confidentiality. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. When is the correct time to open the box? Commissioner? Ito ang selyadong kahong dala ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa impeachment hearing sa Kamara. Naglalaman daw ito ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Atty. Manasseh Carpio. Pero hindi ito iprinisinta ni BIR Commissioner Atty. Charlito Mendoza. The tax code prohibits the disclosure of specific tax information pertaining to specific taxpayers. However, the law provides for some exceptions, which provides that we may disclose specific tax information to Congress, provided that the examination shall be done in executive session. Matapos malinawan ng BIR na hindi in aid of legislation ang impeachment hearing, nagbanta pa ang ehensya na babawiin na lang ang mga dokumento. If the committee says that this is not in aid of legislation, then Section 20A will not apply. And therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. Madam Chair, this has been submitted already. I'd rather keep this. Sa huli, hindi binuksan ang kahon, pero maiiwan ito sa Kamara. You are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Pag-uusapan na lang daw ito sa mga susunod na pagdinig. Sumalang din ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman ang anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan. Ayon sa AMLAC, may mahigit 600 suspicious at covered transactions sa bank accounts ng bise at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ito sa 6.77 billion pesos. Mahigit 3.7 billion pesos na halaga ng transaksyon ang dumaan sa mga account ni Duterte. Halos 3 bilyong piso naman sa account ni Carpio. Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have, and EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions and
while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Sabi pa ng AMLAC, milyong-milyong piso ang halaga ng halos lahat ng transaksyong inireport sa kanila. Puna ng isang miyembro ng komite, hindi tugma sa SALE ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Halimbawa, noong 2009, kung kailan Vice Mayor pa siya ng Davao, nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth si Duterte. Pero ang flag transactions na dumaan sa kanyang bank accounts umabot ng halos 705 million pesos. Base pa sa AMLAC report, sa mga flag transaction na dumaan sa account ni Carpio, pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024 na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Nakasaad din sa AMLAC report, mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Kaugnay yan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain laban sa bise. Puna pa ng ilang miyembro ng komite sa mga SALE ni Duterte. Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte na cash on hand and in bank sa kanyang SALN. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise sa mga taong iyon. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank, ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SALNs ni VP Sara. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Si Congressman Paulo Marcoleta, kinwestiyon ang pagpapasabpina sa mga naturang SALN. Let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Pinuna rin ng isang miyembro ng House Committee on Justice kung hindi raw ba lumalabag sa bank secrecy law ang pagtalakay ng komite sa bank transactions ng bise at kanyang asawa. I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. For the record, the coverage of bank secrecy law and for the guidance of the members are bank officials and employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law. We cannot use the bank secrecy law as a shield to allow public officials to hide behind. Klarong-klaro po ang pinag-uusapan natin sa isang impeachment case ay pananagutan
at kailangan maging transparent ang lahat ng mga public officials. Tanong naman ng isang mambabatas. Pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na o unlawful na? Para kasing ganun lumalabas. Pag ito'y tinag na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. I want to be clarified on that, Madam Chair. That Thank is a manifestation which does not require any answer. Ganun yon. So basta labas-pasok, nag-a-add to. So it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung based lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Pero maaring ganon. Theoretically, posible po yung sinasabi. Hindi ulit dumalo sa pagdinig ang bise. Ayon sa kanyang defense team, minonitor nila ang impeachment proceedings pero wala pa silang opisyal na pahayag. Nagpadala rin ng mensahe ang GMA News sa Vice Presidente pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay po sa mga nangyari sa impeachment hearing kahapon, kausapin po natin si House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Good morning, Connie, and thank you for having me here again in Balitang Hali. May mga ilan pong nabitin sa hindi muna pagbukas ng kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Scarpio. May basihan ho ba? Kaya ganun na hindi ho natin nabuksan yung sinasabi na confidentiality? Talaga, Connie, divided at taliwas na taliwas ang mga opinions ng justice members on whether bubuksan ba o hindi ang kahon ng BIR, no? And that is why nagpasya kami to defer. That is the meaning of to lay on the table the question of whether to open or not. But definitely, Connie, pagdating ng April 29, because we are anticipating to vote already on April 29, we need to resolve that issue first before we finally vote on the determination of probable cause. So pasensya na po sa mga nabitin dito sa mahiwagang kahon ng BIR. Sabi ko nga, so near yet so far. Hawak ko na pero hindi ko alam kung anong laman. It is because we defer to the BIR commissioner, no? We respect their position and also since day one of our impeachment proceeding talagang we've been very conservative, we've been very careful, we've been very cautious dahil ayaw ng Justice Committee na maging subject matter ito ng panibago na namang petition before the Supreme Court. I see. At kung sakasakali, ang sabi ho ng BIR naman, willing silang buksan ito pero sa executive session. So sa 29, sa huli pong inyong pang pagdinig, maaari ho ba kayang executive o mabuksan talaga ito doon po sa mismong inyong pong hearing? That claim, Connie, na pwede sa executive session is qualified in the sense na it should happen during a legislative inquiry. At ito yung pinagtalunan ng mga justice members kahapon. The proceeding that we are having is definitely not a legislative inquiry. It is an impeachment proceeding. As a matter of fact, the proceeding has its own set of rules, separate and different from the rules governing legislative inquiry. And it is on that sense that some of the members of the Justice Committee are of the position na wag buksan. In addition to that, itong manifestation ni Kong Zia Adjong, anong sabi niya? Bakit dun sa bank secrecy law, in-express nila except impeachment cases? Bakit naman itong NIRC or the National Internal Revenue Code, they did not express na exception ang impeachment cases. He was explaining the fact it was not included. It means that that was not the intention of the author of the law, no? Very valid yung argument ni Congressman Zia Adjong. Pero very significant din ang argument ni Congresswoman Laila De Lima that the impeachment proceeding is definitely greater than any kind of proceeding in the HREP. So if a legislative inquiry's executive session is an exception to the confidentiality of the tax records, the more reason
that the impeachment proceeding should be considered as an exception. No, Okay. that's the argument of Congresswoman Delilah. So definitely divided ang Justice Committee on their position, and that is why the decision differ, lay on the table, and perhaps sa 29 we will be able to resolve that. Okay, just in case sa 29 ho, hindi pa rin magkaroon ng resolution kung bubuksan itong tax records. Gaano ho ba talaga kahalaga itong mga detalye ng tax records sa impeachment proceedings? At go ahead, ma'am. The documents we subpoenaed, Connie, are income tax returns, no? So dito natin makikita yung mga income generated from private sources. Unlike the SALN na it includes both the income from the government and the private sources. Ito, very particular, ITR, ang come from private, personal income, no? So, there's a possibility na ma-justify ng ITR itong 88 na net worth. But there is a possibility also na baka lalong lumaki ang disparity as has been established already in yesterday's hearing, no? So, no one can tell kung anong laman ng kahon. Sabi ko nga, so near, yet so far. Sapagkat hawak mo na, and yet hindi mo alam kung anong nilalaman. We only know that it contains ITR, but as to what are indicated in the ITR, we're totally clueless, no? So, ang medyo problema lang dyan, kung narinig mo kahapon, I asked Commissioner Mendoza kung hindi allowed ang Justice Committee. On the assumption lang na may probable cause and it will be supported by the plenary and we will be able to transmit to the Senate. Will the senators be allowed to open the box? And I think the question yielded a negative answer. And that is because talagang may gray area ang NIRC as far as confidentiality is concerned. Okay. So this is one particular law na kailangan talagang maamyendahan para maging maliwanag itong cases of accountability. Paano naman ito? This is an impeachment proceeding. Okay. So I have no definite position yet, Connie. Very much divided and valid, both positions of the justice members. At kayo na rin ho ang nagsabi, no? Ghosting at gaslighting na ang ginagawa ng bise. Umaasa ho ba kayo sa House Justice Committee na dadalo pa ang bise po sa hearing ng komite? Kasi, Connie, ang bigat na ng mga ebidensyang na presenta, di ba? Doon sa confidential fund, lumabas na yung decision denying the appeal, consequently affirming the 73 million notice of disallowance. Lumabas na rin yung 3 additional na notices of disallowance pa. That corresponds to the first, second, and third quarter of 2023 OVP confidential fund. Pagdating naman dito sa unexplained loss, oh my God, 6.77 billion transaction was reported to the AMLC, no? But the net worth or even the item for cash and bank deposit, either meager, walang declaration, or the amount has a very big disparity. The net worth is 88 million in SALN. Total transaction per report to AMLC is 6.7 billion. And then we have to consider also the 2019 to 2025, walang declaration ng cash or bank deposit. Zero declaration. That's why sabi ni Kong Joel Chua, di wow. Kasi ang dami ng transactions per AMLC and yet zero declaration pagdating sa SALN. There's a very big disparity to be explained. So, of course, I cannot speak for the Vice President, but if I were her, I will take advantage of the last hearing date para ma-counter ang evidence, especially with respect to confidential fund and unexplained wealth, as well as the non-disclosure in the SALN. Marami pong salamat sa inyo pong oras na pinagkatiwala dito sa Balitang Hali. Thank you, Connie, at magandang tanghali po sa lahat ng viewers and followers, most especially sa ating mga kababayan mula sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Thank you. Lalawigan ng Batangas. Thank you. Thank you rin po. At yan po naman si House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro. Nakahinto sa kalsada ang multipurpose vehicle na yan habang ini-inspeksyon ng isang LTO enforcer
sa Barangay Taysan sa San Jose, Batangas. Ilang sandali lang, pinara ng enforcer ang isang kotse. Gumilid ito pero nagdire-diretso hanggang sa mabangga ang MPV. Nadamay pa sa insidente ang isang e-bike na napaatras sa isang lalaki na natumba. Ayon sa pulisya, posibleng nagpanik ang driver ng kotse ng parahe ng LTO enforcer. Sa halip na brake, gas accelerator o silinyador ang natapakan niya. Nakipag-areglo na ang driver ng kotse at nangakong sasagutin ang pinsala sa MPV at e-bike, pati ang pagpapagamot ng lalaking nagalusan. Ito ang GMA Regional TV News. Bukod sa Navota Sanitary Landfill, nasusunog din po ngayon ang isang dating dump site sa Daet, Camarines Norte. Abot na ho ang usok sa sentro ng bayan na nasa 3 kilometro ang layo mula sa nasusunog na dating tambakan ng basura sa Barangay Bibirao. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umaga kahapon nang magsimula ang sunog sa dump site. Hanggang ngayon, patuloy pa yang inaapula. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Binabantayan din po ang mga kalapit na bahay para tiyaking hindi madadamay sa sunog. Patay ang 19 na miyembro umano ng New People's Army sa engkwentro sa Toboso Negros Occidental. Ayon sa Philippine Army, nagsimula ang palitan ng putok alas 4 ng madaling araw noong linggo. Sa loob ng isang oras, 8 sunod-sunod na engkwentro raw ang naganap. Dahil dito, mahigit 500 residente sa lugar ang lumikas. Isinailalim sila sa debriefing at psychological first aid. Isang sundalo ang sugatan sa engkwentro at nagpapagamot sa ospital. Kabilang daw sa mga nasawi ang itinuturong leader ng mga rebelde na sangkot umano sa pangingikil at pagpatay ng ilang taon na ring tinutugis na mga otoridad. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi. Hindi raw kanais-nais na ang mga nasawi ay naging biktima ng anilay kasinungalingan. Paglilinaw ng militar, tumugon lang sila sa panawagan ng mga tao para sa proteksyon. Ayon naman sa Apolinario Gatmaitan Command ng NPA, isang exaggeration ang istorya ng militar. Kakaunti lang daw sa 19 na nasawi ang rebelde. At paraan nila ipakitang rebelde ang lahat ng namatay, nagpresenta raw ang militar ng 19 ding armas na umano'y na-recover sa lugar. Kinundi na naman ng University Student Council ng University of the Philippines Diliman ang nangyaring engkwentro sa Negros Occidental. Kinumpirma nitong isang estudyante at counselor nila ang nasawi sa insidente. Inosenteng sibilyan daw ang estudyante.